Dalawang araw bagong inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Roa Duterte, nakapanayam ng News 5 ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. Ibinahagi ni Hanilet ang naging buhay nila ni Digong mula sa panliligaw nito, mga tampuhan hanggang sa mga kwento ng manalo siyang Pangulo. Narito po ang aming eksklusibong report. Pinatuloy ang News 5 sa simpleng tahanan ni President-elect Rodrigo Duterte sa Davao City kanina. Hinarap kami ng kanyang asawa sa loob ng mahigit 20 taon na si Hanilet Avancenia. Pag nasa bahay daw, ibang Digong ang kanya nakakasama. Sa bahay, tahimik siya. Tahimik siya yung... kasi this is the place na kung saan, saan nakakapag-isa siya. Binigyan ko siya ng a lot of time. So much time to be able to think, makapagplano. He doesn't shout, he doesn't curse. Wala naman siya dapat murahin dito sa bahay. Apila niya sa publiko, kilalanin munang mabuti ang kanyang mister. Partikular na ang estilo nito sa pagbibiro. Ako alam ko pagkabiro yung sinasabi niya. Kasi pag nagbibiro siya, hindi siya tumatawa. Walang reaction, walang smirk. 24 na taon ang pagitan ni Digong at ni Hanilet. At mahigit 4 na taon daw nanligaw si Digong sa kanya. Matalino, intelihente kausap. I try to avoid him. Mga 4 years. 4 years na na yun. 4 years na, noong year 2000. Nagstay ako sa States. Hanggang ngayon, di raw nawawala ang pagiging malambing ni Digong. Pero gaya ng karaniwang mag-asawa, madalas din daw silang mag-away. Lalo na nitong nagdaang halalan na halos walang oras sa kanila si Digong. Every time na nag-uusap kami during yung lunch namin, we would fight kasi yun na nga, I tell him all the negatives. Sabi ko, pag tumakbo ka ng presidente, mawawalan ka ng privacy, pag ganito, lahat ng negative sinabi ko. So naiinis siya, nagalit siya nung Pag-amin din ni Hanilet, naapektuhan siya sa mga paninira nung halalan. Gaya sa issue ng umano'y kontrobersyal na bank accounts ni Duterte. Gusto pa nga raw niyang magsampa ng kaso pero nabago ito matapos manalo si Digong. Vindicated na kami, tsaka yun ang the result yung parang sampal sa kanila. Now the people would know that what you read on the papers, you really cannot fully trust that they are the truth. Paniwala ni Hanilet, divine intervention kaya nanalo si Digong. Doesn't go to church, yeah. He prays every night, every time na he's by himself. Among all the presidentiables, siya lang ang nagsasabi na if God wants me to be there, He will be there. 2 araw na lang bago ang inaugurasyon ni Duterte, wala pa raw silang isusuot dahil hindi raw naman ito gaanong mahalaga sa kanila. Sabi pa ni Hanilet, hindi siya makikialam sa pamamahala ng asawa. Hanggat maaari, gusto niyang manatiling pribado ang kanilang buhay. Pero paniguro ni Hanilet sa publiko, tutuparin ni Duterte ang lahat ng kanyang pangako. By hook or by crook, talagang gagawin niya. Doon ako takot eh. Kilala ko siya kasi mayor siya, tapos di ba may function yung mutya. Yan lang, ang time na yun. Siyempre mayor siya, di ba? Kilala ng lahat eh. Isa na ako dun sa nakakilala sa kanya na siyempre yan yung mayor natin. Hindi naman ako natakot sa kanya. Ayun lang, may talaga siya. Siyempre, may intelihente talaga. Yun ang pinaka, umano sa akin. Intelihente. Yun. Tapos yun na nga, yung dami akong maliligaw nun. Siya lang yung nag-iwan ng college ring. Basta ako may sarili akong buhay. Hindi ako nagpapabuhay sa kanya. Nagtatrabaho ako para yun ang pinakaayaw ko. Ang business ko was already there. And then, bago ako malis ng States, ang nilagay ko lang yung sister ko tsaka yung mother ko. Tapos from time to time, tumatawag ako. Kasi ang business kasi, di ba, kailangan, sabi nga nila, pagka daw huminto ka sa negosyo, talo ka. So, alam ko rin kung kailan siya isasara. Hindi naman ako lahat kailan ko rin siya i-open. Kasi siya politician, di ba? Public servant siya. Tapos, yung paninda ko, gusto niya ipamigay. Sabi ko, oo, gusto niya ipamigay. Sabi ko, ba't pa ako magnegosyo? Hindi na ako magnegosyo kung ganyan. So, ever since nung time na yun, nagkaroon kami ng separation. Wala siyang pakialam sa ko. Nagugulat na lang ngayon ano ko eh.
Hindi ko naman sinasabi sa kanya na ganito yung gagawin ko. Wala siyang nagugulat na lang yan siya. Yan, kunyari, may may hinuluglugan ako, na ano ko na. Nagulat na lang siya. Mga ganun. What kind of relationship po do you have? Okay lang naman kami. Hindi naman kami nagkakalmutan. Wala naman ganun. Okay lang kami. Civil lang. Nocturnal talaga siya. Mas alive siya sa gabi. Mas nakakapag-isip siya sa gabi. Mas buhay siya sa gabi talaga. Tapos yung kain niya, yung simple lang yung niya. Kasi ganito yan, ang routine ko is pagka umaga, pagka may school na yung anak ko, ginigising ko, inasikaso ko. Tapos pag nasa school na, whole day na yan, makikita ko, gabi na ulit yan. So, siyempre tulog po yung tatay niya yan. Tapos pag lunchtime na, so tawag na sa akin yung katulong. Sabi ma'am, singin si sir, kain na kami. Minsan, yun ang pinaka meal namin together. Ano mo po nag-uusapan niyo pag lunch? Kahit anything na, pwedeng mag-away, di ba? Pag ganun po si Mayor, ano po ginagawa niya? Ako ang tumatahimik, maalis ako. Maalis ako, hindi niya ako nakikita. Bakit? Nainis ako Ayaw ko magpagkita sa kanya. Nagsasorry po ba siya? Siyempre matagal na, katagalan, kakabati rin, ganun. Paano po nagkakabati? Sino po yung first na mag-approach? Minsan ako, minsan siya, depende. Pagka yung kasalanan niya siya, ito lang, yung talaga, dati, paglabas ko ng bahay, wala namang pumapansin sa bahay namin. Ngayon, daming tao sa labas, halos dati kaya kong lumabas na lakarin ko yun na naka-shorts lang ako, wala ako, di ba? Ngayon, madaming tao sa labas. Tsaka paglabas mo, syempre, babatiin mo yung mga tao. Sabihin ko, wala namang kaalis na si Mayor. Traffic jam nga Dati wala namang sa labas ng bahay namin. Kaya nangyari ngayon, parang, hindi nila pinapasok yung sasakyan. Kasi, nag-take over na si PSG. Wala pa naman. Tayo na lang natin. Kasi siya, uwi daw siya araw-araw. Diba? Baka pwede dito magtrabaho, diba? Wala mo. Pag nagdatingan na lang yung mga presidente, yung mga saka doon, diba? Hindi kaya pwede gano'n. Hope ko lang talaga na kasi nagdadalaga na yun. Dalaginding na yung anak ko ba? Kasi kung hindi lang naghahanap ng tatay, okay lang. Naghahanap talaga ng tatay. Yung mga parinig niya na, ayaw ko talaga maging politician. Ayaw ko yung inuuna pa yung paglaki daw niya, unahin pa daw yung ibang tao kaysa daw sa family, mga ganun. Gusto ko lang talaga na magkaroon siya ng time sa anak namin. Hindi ko naman talaga kailangan nasa public. Yung mga cabinet meeting, siya lang naman ang kailangan dun. Yung mga ganun, di ba? Yung sa mga speaking engagement niya, di ba? Siya lang naman. So, there's no need for me to be around. Lang ako, nasa likod lang ako, alalay lang sabi ko noon pa. Sa personal niya na talaga. Yun lang. Yes, sir. Pero dito sa panahon ko, Lalaking din ang gamit niya. Ganda. Mga damit. Ano pa ma'am? Sapatos niya. Mami, yung treadmill daw niya, parang ginagamit. Oo. So what does he do ma'am pag nandito siya? Kain, tulog. Tapos, kasi, tawid siya dun sa kabila para magtrabaho. Minsan, pagka may guest siya, Ano pong ginagawa niya for distressing para mag-relax? Minsan, pagka, hayaan mo lang siya magsalita. May guest siyang kwentuhan. Distress din sa kanya. Kasi kaya last week, may siya, pausap siya. Mga kadinner siya na old people na kilala niya. Si Kitty po ba pumupunta dito? Si Kitty hindi pa nakapunta. Klase kasi. ikaw ma'am, ilang beses na? Pangatlo ko to. Mamahay? Kumusta pagtulog mo dito? Nung first 2 nights ko last week, hindi ka makatulog. Dito malab si Sino. Bakit po? Siguro hindi ka kasi.
Pero wala. Bakit may kulang mo? Kasi yung mga nakasanayan eh, sabi ko yung yung chef, sinabihan ko anong kinakain, di ba? Para naman para naman at least may minus-minusan yung di ba? Ano na nga eh. Lumabas na nga siya sa comfort zone niya. Kamusta na po yung adjustment nyo sa maraming security? Not just yung security, yung buong family, si President. Tinakasan namin ng 2 beses yung Ha? SG. Ano pong ginawa niyo? Nagdadrive ako. Nagdrive kami ni Kitty. Tapos nung kinausap ako nung isang yung head yata, ako, explain na. So, kailangan ko especially sa anak ko. Bakit Ano hindi pala? nakasan? Hindi nga kami sanay eh. Sa Davao, nakahawi, nakaganon. Kaya sa taga Davao, may nakahawi. Ano pong ginawa niyo nung tinakasan niyo? Nag-mall ba kayo? Nag-mall kami. Kailan nangyari yun? Basta mga 2 Sundays yun. Ago? Hindi mga 2 Sundays ago. Basta 2 Sundays na kunyari, pauwiin ko. Tapos, uwi na kayo. Uwi-alis. Tapos, drive ako. Papasinta lang. Kayo talaga. Yun naman kayo napagalitan. Hindi, oh. Kayo pa yung nang-away. Sabi ko, buong pauwiin mo na yan. Hindi kami na-ticket sa Ma'am, may napansin kayo kay President as a person na change na nadagdagan, I'm sure, yung stress. Presidente na siya. Yung lang. Naawa lang ako sa kanya. Kasi, siyempre, at the age of 71, yung mga friends niya nag-relax siya, he has to go through this outside his comfort zone, tsaka yung trabaho niya, tsaka imbis na yung yung iniisip niya may bigger scale na yung problema niya. Pero wala naman change like parang mas irate siya ngayon o mas maiksi ang PC. Alam ko ano yun eh. Alam ko timplahin. Alam ko ano yun. Ako naiintindihan ko kasi. Ikaw. Sobra naman yung kuha na yan. Bahay to.